paano mag-withdraw from Binance to GCash. So, open na natin ang Binance app. And then, click na natin itong assets. But before we proceed, make sure na na-convert na natin yung crypto natin into USDT. And dapat nasa funding na yung USDT natin. So, if nasa earn pa yung USDT natin, kailangan muna natin siya i-transfer. So, click lang natin itong earn. Then, click redeem. And then, select lang natin itong USDT. Then, click next. So, yun na-redeem na natin. Click lang natin itong go to earn wallet. So, as you can see, wala na dito yung USDT natin. So, click lang natin itong spot. Then, click lang natin itong transfer. Then, set lang natin yung from spot wallet. Then, yung to funding. Then, dito sa coin, make sure na nakaselect yung USDT. And then, dito naman sa amount, click lang natin itong max para matransfer natin lahat. Then, click confirm transfer. Then, click OK. So, yun na-transfer na natin sa funding yung USDT natin. So, click lang natin itong funding. So, para mabenta na natin yung USDT natin, click lang natin itong P2P trading. Then, dito sa taas, make sure na nakaselect itong P2P trading. Then, yung currency is PHP. Then, click lang natin itong sell. Then, dito sa baba, click lang natin itong amount. So, dito pwede mo ilagay yung exact value ng USDT natin in PHP or pwede mo din i-click tong lowest limit. So, click lang natin tong 1K. Then, click confirm. Next is the payment method. So, click lang natin to. Then, select GCash. Then, click confirm. Then, dito pwede na tayo mamili ng buyer na gusto natin. So, click lang natin tong sell. Then, dito sa taas, click buy USDT. Then, click lang natin itong all para mabenta natin lahat. Then, click lang natin itong place order. So, hintayin na lang natin dumating yung payment ni buyer. So, yun na-send na ni buyer yung payment. Open na lang natin ang GCash account natin to check if na-receive na ba natin. So, yun na-receive na nga natin. And after natin ma-confirm yung payment, click lang natin itong payment receive. Then, click lang natin itong second option. Then, click confirm release. Then, verify lang natin. So, yun, solved na. Sana nakatulong itong video natin ngayon. And kung may tanong kayo, comment nyo lang sa baba and susubukan ko sagutin yan. And see you on the next one.